Yan, simulan na natin. Ngayong umaga po, may lumabas na panawagan ang mga iba't ibang sektor sa Cagayan de Oro at Bukidnon sa Northern Mindanao. At ang kanilang panawagan ay nakita ko, kaso nandyan sa loob ng cellphone, hindi ko pala naipasa sa isang cellphone, at binasa ko ang panawagan nila. Nagmamarcha sila ngayon, ang tawag nila ay walk-in caravan. Mula Bukidnon, mula Misamis, Iligan, pupunta sila at magtitipon-tipon ang mga kabataan, mga manggagawa, mga maralitang lungsod, mga katutubo at mga magsasaka. May mga representative leaders po sila magtitipon ngayon sa Cagayan de Oro alas 2 ng hapon upang ipanawagan na ipatigil na kay Marcos Jr. at sa kanyang pinsan ang marumi at mapangwasak na laro sa politika na napakalayo pa ng presidential elections. Ayun. So mga kababayan, so ano po ang kabuluhan? Anong kahalagahan nitong panawagan nito? Ng mga mamamayan at iba't ibang sektor ng ating lipunan ng mga kapatid at kababayan natin sa Northern Mindanao na magtitipon ngayong hapon doon sa Freedom Park sa Cagayan de Oro City. Nagpapakita po ito na hindi lamang sa EDSA Shrine, hindi lamang sa Metro Manila at sa paligid ng mga syudad at mga bayan o sa Luzon Island, nagkakaroon ng malawakang display o pagpapakita ng diskontento. Yung tinatawag nating public display of discontentment against the current administration of Mr. Marcos. Hindi na lang po ito nagaganap ngayon sa Metro Manila. Kaya makita ninyo, thank you Ann Bacos from Hong Kong. Makikita ninyo mga kababayan, ngayon po ay nagsisimulang magmarcha ng mapayapa, tinatawag nilang walk-in caravan coming from different corners. Papasok po sa Cagayan de Oro City, 2 p.m. Ang tawag nila ay marcha ng panawagan sa Administrasyong Marcos na asikasuhin na ang pamumuno ng tama sa ating bansa at itigil na ang marumi at walang karispe-respeto at walang paggalang na pang-aatake, panggigipit at mga paglapastangan na ginagawa ng kanyang pinsan at mga alipores at kaalyado nila laban sa pangalawang Pangulo ng Bansa, kay Vice President Sara Duterte. Kaya nagkakaroon ng intensification of political conflict sapagkat nagsisimula ito sa project demolition job and paralysis of the political influence of the Duterte, focusing against the Vice President Sara Duterte at pati sa tatay niyang si former President Rodrigo Duterte. Palakpakan natin ang pagmulat at paninindigan ng mamamayan sa Northern Mindanao, particularly sa bayan at mga lungsod at mga munisipalidad sa paligid ng Bukidnon, Cagayan de Oro at Misamis Oriental at pati sa Misamis Occidental. Ayun, magandang development po ito. And we have heard na kahapon, nagtipon-tipon din ang iba't ibang sektor ng mga mamamayan sa Davao. Well, of course, expected natin yan. Davao is predominantly influenced ng mga Duterte. Pero maganda na rin na nagsasalita ang ordinaryo mga mamamayan sa Davao. Kahit papaano ay makikita sa buong mundo at sa iba't ibang panig ng ating bansa na may naninindigan at may nagrereklamo. So ano po ang kabuluhan at kahalagahan ng iba't ibang forma ng pagpapakita ng tinatawag ko kanina na public display of discontentment o pagkadisgusto sa hindi tama na mga ginagawa ng gobyernong Marcos na instead na ipatupad ang tamang pamumuno na may direksyon, may pag-unawa sa kalagayan ng bansa at sensitibo sa mga hinaing at kalagayan ng ordinaryong milyong-milyong mga Pilipino. Ang inuuna niya ay pinapababayaan niya ang pagkakaroon ng maruruming maniobra sa political demolition job na pinamumunuan at pinupunduhan ng kanyang pinsan gamit ang kaban at pera ng bayan sa House of Representatives against kay Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte. Klaro. Pangalawa, na balita na pumasok ngayon mga kababayan at nagpapasalamat tayo na ito'y nagaganap. Nagsalita na rin po ang mga retired generals and retired officers of the Armed Forces of the Philippines. Bagamat hindi pa po ang organisasyon na pinakamalaki na tinatawag na AGFO. AGFO, AGFO. Ang meaning ng AGFO ay Association of Generals and Flag Officers in Command.
So mga armed forces yan ng mga retired top generals, no? Or at least 1-star rank general paakyat. AGFU, Association of Generals and Flag Officers. Hindi pa po ito nagsalita. Inililinaw po ni Ka Eric, baka ma-misinterpret tayo. By their individual na mga pagpapahayag, marami po sila. Like Major General Orlando De Leon ng Philippine Marines, Major General Pokis ng dating Air Force, sila Colonel Mitran, sina Major General Felizardo Simoy ng Philippine Army, at ganun din po si Major General Arevalo, Edgar Arevalo, abogado po ito ng Philippine Marines. May mga, at si former Major General at the same time naging NICA Director General Alex Paul Monteagudo, no? Classmate ito ng aking kababayan na kaibigan kong abogado at dating PMA cadet na si Attorney Toto Rolex Soplico sa Class 81 ng PMA. Itong si Director General and Major General sa PNP dati at naging 6 years Director General ng National Intelligence Coordinating Agency Alex Paul Monteagudo na taga Davao. Nagsasalita na po sila at isang sinasabi nila, nakakabahala ang nangyayaring malupit na mga maniobrahan sa maruming laro na mapangwasak na uri ng politika na nagaganap sa ilalim ng Administrasyong Marcos na ito ngayon. Number 2, nagkakaroon na ng hindi maganda na impresyon sa iilang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, partikular si General Romeo Brawner, ang Chief of Staff ngayon ng kasalukuyang Administrasyong Marcos sa Armed Forces of the Philippines o sa ating sandatahang lakas. Maganda po ang 3 puntong pinuna sa kanya ni Major General Retired at Attorney Edgar Arevalo ng Philippine Marines. Kaibigan ko rin po ito nung kami po ay magkakasama pa sa communications group at sa security cluster ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ano po ang binabanggit ni Major General at the same time abogado na si Edgar Arevalo at pati kay Major General Orlando De Leon na Philippine Marines retired? Dito kay General Brawner. Number 1, hindi po tama na kapag nagkaroon ng subpoena o ano pa mang mga reklamo na hindi pa napatunayan at na-conduct ang investigation, automatic na magpapalabas ka ng total and wholesale relief order ng mga opisyal at personnel ng Armed Forces of the Philippines na nakadetail as active protection agent and security unit sa Vice President ng ating bansa. Ano pong punto ni Major General Arevalo? It will send a very negative message na mayroon ng stigma kaagad na parang nagkamali sila at mayroon silang pananagutan just because nagpalabas ng subpoena o pinapatawag sila na imbestigahan sila ng Philippine National Police. Sa nangyaring kaguluhan na alam natin pinasimula nila Martin Romualdez at ng mga kanyang bata-bata kagaya po nito ni Congressman Chua ng ng Manila, ng City of Manila, at pati na po ng kanilang tauhan nang sa pilitan nilang bibit-bitin sa ating gabi. This oras ng gabi, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, muntik ng hampalusin ng pinto, backdoor ng ambulance, si Vice President Sara Duterte kasi sumama ang pakiramdam ni Attorney Suraica Lopez. At nang mangyari yon, pinigilan nila Colonel Lachica, ang commanding officer ng Special Protection Unit ng Armed Forces of the Philippines na nakadetail sa kay Vice President Sara Duterte. At nagkaroon ng sagutan at dahil dyan, nagkaroon ng posisyon ng PNP na nag-o-obstruct at nagdi-disobey si Vice President Sara Duterte at ang kanyang security team that includes the Armed Forces of the Philippines personnel and officer doon sa tinatawag nilang disobedience to lawful authorities and order. Come on, General Marbel. You're talking to yourself? Sigurado ka? Disobedience to lawful authorities and order? Baka nakalimutan mo na ang kaharap ninyo during that time at ang kulukoy mong police officer na Colonel Paman ay ang pinakamalawang, pinakamataas na pangulo ng ating pangalawa sa pangulong ng bansa na Vice President natin ay binabastos at tinaharas ng mga pulis mo. Taken out of the video yan ng independent observers na nandun sa kaganapan na ito.
And yet, ipapasagpina mo at kakasuhan mo ang mga kapwa mo tagapaglingkod sa security sector ng mga officers and personnel ng Armed Forces of the Philippines. Exactly the point, mga kababayan, na pinupuna ito ni General De Leon, Orlando De Leon, at nila General Arevalo, at ng marami pang iba na mga binanggit ko kanina ng mga retired senior officers at mga general ang ranggo na nagmula sa organisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Pangalawang punto niya, sinasabi din ni General Arevalo at nila General De Leon na dapat kung mayroong mag-custody at mag-investigate sa pangyayari, Armed Forces of the Philippines. Kasing involved dito, mga personnel and officers nila. Mayroong tinatawag na military justice system, may tinatawag na court martial, may provo martial na pwede mag-imbestiga, na hindi kailangan pakialaman ng mga pulis ito. Kung may reklamo sila, they submit the summary of their information sheet and complaints regarding the particular incident doon sa Armed Forces of the Philippines, at ang tawag dyan ay co-equal courtesy of co-equal security agency like the AFP and the PNP. So klaro tayo dyan, mga kababayan, ha? Mahalagang punto ito na nagsasalita na ang mga retired senior officers coming from the PNP and the AFP. Number 3 na pinunto niya, kapag ikaw ay inimbestigahan, nirelieve mo ang mahigit 200 na mga police, na mga military personnel and officers dyan sa Office of the Vice President, na they are doing their due and official duty upon orders in behalf of the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines as provided for by the order, na sila'y bahagi ng opisyal na pangseguridad na unit sa opisina ng Office of the Vice President, nagpapakita po that they were doing, and they're doing actually, official duties and functions related to such mission. Eh bakit kailangan i-relieve sila kaagad without proper conduct of investigation and incident analysis at ang tinatawag na due diligence with the presumption of regularity of duty and performance? Ibig sabihin po, very unfair, very dangerously biased itong hakbang na ginawa ni General Bronner sapagkat nawawala ng credibility. Hindi lamang bumababa ang moral, kundi nawawala ng credibility at bearing of integrity sa harap ng kanyang mga tauhan ng mga officers na ito at sa harap ng kanilang colleagues, ang mga personnel na ito, sapagkat magkakaroon ka ng stigma o ng masamang pagtingin sa iyo na ikaw ay nakagawa ng pagkakamali.